idol, dito na naman tayo, no? May time naman tayo makapag-chika-chika, no? Tungkol doon sa tuloy natin yung usapang, ano na to, ah, parang kukuha ko bilang isang composer. Dati kasi, ako din, ang hilig ko dati, nagdo-drawing ako, no? Hindi yung drawing na, yung caricature yung style. Ah, elementary pa ko siguro, high school, gano'n. Adik ako sa comics, hindi sa pagbabasa ng comics, kundi yung mga illustrator, ah, gumagawa ako sa eskwelahan, yung guro namin dati diyan sa kuwan, pupatuhin ako ng eraser kasi lagi nag mga notebook na klase, may mga drawing diyan, mga ninja dyan. So ngayon din, ano, sumubo ko sa na ano, baka naging comics illustrator ako, hindi na tuloy kasi wala mang kurso niya. Kapag engineering ako dati, civil engineering nga siguro, 2 years, 3 years, hindi na discontinue. Punta tayo dito sa kursong ito. Okay naman. Bakit paano? Ano din tayo? Survive. Siguro yung mga kapats ko, yung mga engineer na yun, sa NOC, kung saan-saan sila. Dito ako nalihis itong nagbarko. Never in my wildest dream na alam pagbabarko. Minsan sa tao ganito, kausap ko nga yung mga apprentice ko. Tinatanong na, yun talagang ambisyon. Maliit pa, mag-seaman ako. Pagpunta ko ng Cebu siguro, way back 1990. Para patuloy yung engineering, wala. Gusto ko mapadali na lang, mga 2 years na rehab yun. Tapos ko yung vertical. Tsaka alam niyo, i-share ko na lang, yung pagkatapos ko ng vertical, nag-apprentice, isang taon, walang wala tayong mga notes. Kasi may mga kasama mating apprentice na medyo siguro sa eskwelahan dati. Sila yung pambato, bit-bit nila yung mga notes nilang pagkakapal na mga lumang notebook. Na-realize ko, bakit? Sabi ko, ano ba to? Naisip ko, kailangan mahirap pala itong trabaho mong barko. Kalau yung barko, nagkakapitan ng barko, hindi ka man pwede magkapitan diretso, no? So after sa academic mo, anong gagawin mo? Mag-apprentice ka, 1 year requirements. Ano yung 1 year requirements mo? Share ko na lang. 3 years ka na mag-aral sa academic mo. Katapos mo, isyuhan ka ng diploma ng ano, hindi ka pa bachelor, associate noon. Pagkatapos, apprentice ka, pahirapan pang apprentice noon. So ngayon, tapos mo, ito kasi para sa mga gusto mag-aaral ng nautical, yung mga anak ng nautical o sa mga nautical na dyan. Dito basta-basta, kung sa totoo lang, no? Yung board exam nito, akalain mo, mas madali? Hindi. Madali siguro kung may ano ka dyan, guide. Pero kung totohanan, ay nako, alam nila yung mga kalisensya dyan. Kompleto, Ricardos. Anong pag-aralan mo? Marine laws. Parang abogado ka na. Kailangan familiar ka sa mga importante sa marine laws, maritime laws. Ano? Navigation, huwag nabigar ka. Bakit mabitbit mo ba yung isang barko o papunta sa isang lugar? Wala kang alam paano. Kung rely ka sa mga gadgets ngayon, kung yung mga gadgets na sisira, di mo mabitbit yung barko. So balik ka sa tradisyonal. Ngayon tanungin natin, kung ikaw ngayon ay wilber sa makabagong ekwipo, pag nasira yan, hindi ka magnabigar. So for me, kahit ano kayo, balik kayo sa basic, mag-aral kayo, kahit alam niyo yung mga pindot-pindot lang dyan, aral kayo sa basic. Diyan nag-start lahat sa theory. Pwede di ba? Paano nagsimula? Navigation. Ngayon, may mga compass. Di ba? Naka-built-in na, naka-couple na doon sa mga GPS.
Dati ano ba? Magnetic compass. Pag tanungin mo, what is the difference between magnetic and the gyro compass? O ito muna topic sa mga taga-barko. Ha? Medyo, kung makinig kayo dyan mga hindi taga-barko, pwede rin. Tapos may idea kayo. Diba? Ano bang ginagamit dati ni Magellan? Diba? Mapa, kumpas, pang sextante kung meron naman noon. Kasi may iba-ibang klase kasi yung navigation, di ba? Kung gagamitin mo yung mga luma. Pero para dito, sa mga domestic trip, simple lang naman. Costa to coastal naman, isla-isla. Pwede mong makorek yung kumpas na hindi ka gagamit ng sextante dyan noong makaunang panahon. Gamit ka lang sa mga landmarks dyan. Cross mo doon sa mga mapa. Automatic. Kung ano naka-charted doon, tirahin mo na doon. Wala na. Kaya yung mga nautical dyan, yung mga aspiring lang, tanong lang, baka masagot natin. Huwag lang yung puro mga pang high-tech, hindi ako. Doon lang tayo sa balik sa teorya, prinsipyo niya. Parang pwede tayo dyan. Ito kasi yung isang mga nangyayari. Para may mga alam din yung iba. Hindi mo basta-basta magnabigar. Sample. May coming na masamang panahon. Diba? Para may idea dito mga ka-idols natin. Pag may dating masang panahon, saan kang nag-rely sa atin sa Pilipinas pag-asa? Diba? Sila yung mga official na pwede lang disseminate na mga weather forecast. Pero actually, kaya yung bagyo pinapangalanan ng ganyan kasi ang bagyo, pag sinusulat she, yan siya, she, parang barko, she, babae. Bakit? Pag ganun chiksag. Kaya minsan magagalit yung mga tao na hindi masyadong naka-intindi ba? Ito, sabi, doon. Bakit doon dumaan? Bakit hindi doon? Bakit sabi, papunta doon? Bakit sa kabila? Diba? Kaya, siguro, nilagyan nila ng mga yung tinatawag na possible, area na pwedeng daanan. Kasi ano kasi yan? Sample, sentro ng bagyo, yung ay ng disturbance yan, mag-start yan between sa doldrum, anong portion ng pag may mapa dyan, from 0 to 5 degrees north, 0 to 5 degrees south, yung area na yan, doon mag-start yung low pressure. Pag-start ng low pressure, ma-enhance yan, aakyat, depende sa velocity ng hangin, lakas ng ikot ng hangin, kaya i-monitor yan ng pag-asa, di ba? O mga weather bureau, dyan. Mamonitor nila pag yung circulation ng weather, habang tagal sa dagat, lalakas. Kaya masabi na low pressure. Anong sunod? Bumilis. Depression. Kaya may depression. Pag na-depression na, di ba? After depression, mamaya-maya magsisignal na. Pag signal number 1, signal number 2, number 3, number 4. Pag 1, 2, 3, may mga kategorya yan, yung kilometers per hour or miles per hour. Pag signal number 1, hanggang doon yung hangin. Pag signal number 2, hanggang doon. Number 3, hanggang doon, hanggang umakyat na ngayon sa number 4. So yung circulation, yung expansion, kumbaga, ng forecast, yung probability ba, yung circle niya, makikita nyo diyan sa internet, sa mga Facebook, pinupost na yan. Mas maganda, pag may idea kapag basa doon, wala na. Diyan sa, lang sa application, yung windy, mababasa nyo lang doon. Pwede na, alam mo na kung saan ka pipihit. Alam mo na kung saan ang safe side, yung navigable circle ng barko. O kahit ikaw, pag travel ka, magamit mo yun. Pag tingin mo, dito banda, forecast. Probability, pwede dito, pwede doon. Kasi magsisigsag-sigsag yan, di ba? Kasi may mga high pressure, mga ganun tatama doon. Hindi mo tuloy. Pero ito, kasi para hindi masyadong yung topic nito, tanda natin. Pag sinasabing mga mag-start, yung mga southwest monsoon or northeast monsoon, ibig sabihin, pag northeast monsoon, amihan. Yung hangin galing sa ibabaw, sa norte ba? Luzon. Diyan galing ang
bugso ng hangin. Yun ang tinawag na northeast monsoon. Pag southwest monsoon, galing naman dito sa Mindanao. Kaya tandaan nyo, ito yung tandaan nyo. Tandaan nyo yung buwan mag-start. Di ba? Pag mag-start yung maulan, June, July, sama ngayon nag-announce ng start ng habagat. Dahil ang sirkulasyon ng hangin galing sa north, papuntang east, paikot ng south hanggang sa southwest. So, yung mga bear months, napapansin yung mga bear months. Pag bagyo sa bear months, dyan, ano yung mga shipping dyan? Bakit? Kasi yung bagyo, lahat ng mga bagyo na bear months, malaking potential na i-cross talaga niyang Luzon, Visayas, Mindanao. So, paano hold yung mga biyahe? Mahina man yan, signal na biruan man yan, may hold. Bakit? Kasi as per authority, pag sa mag-release ang pag-asa ng tropical signal, even signal ng biruan, automatic cancel ang trip. Kahit pa, alam naman natin na yung pwersa hindi masyadong malakas, kaya ng barko. Para for safety na lang, baka biglang mag-enhance yung bagyo, lalakas, pili na lang tidaanan. Kaya minsan pag malakas yung habagat, amihan, walang bagyo, babaw, mas malakas pa sa may signal number 1. Kaya yun ang mga pangyayari, bigay ko idea sa inyo, tandaan nyo, basta lahat ng bagyo mag-bear months, dadaan yan, magkukross, tatama sa Visayas dyan, sa may Palawan, Mindanao, Southern Luzon, Bicol Region, Samar, Leyte. Pero pag start ng habagat, mga bagyo ganay lagay din mga July, August, mostly kalamitan yung bagyo dyan sa ibabaw na daan, sa dulo ng Luzon. Pero walang cancel sa biyahe, masakit sa katawan kasi higupin niya yung hanging habagat. Bakit? Kasi yung circulation ng hangin, pag mga habagat, counterclockwise galing sa sentro ng bagyo. So pag counterclockwise ka, tingnan nyo sa mapa, north, east, sa right, nakaharap ka, north, east, southwest, o diba? So ang bagyo dito si Bobo sa north east siya aakyat, yung sirkulasyon niya pag counterclockwise niya, ano mangyari? Pag ikot ng bagyo, dadaan dito sa Visayas, pag ibabaw niya, pag counterclockwise niya, higupin niya tong dagat, hangin. So magiging habagat yung hangin, instead na north-east ang hangin or east, iikot sa counterclockwise, magiging southwest. So ano mangyayari? Pag southwest, galing sa Mindanao, mag-create siya ng mga swell, alon, so masakit sa katawan. Ang bagyo walang signal, layo, pero bakit ang lalaki ng alon? Pag amihan ng bagyo malapit lang sa kabila, bakit walang alon dito? Bakit? Kasi yung hangin nga, hindi galing south, galing north. Kuha nyo. Pag galing north, ang mga maalon yan, dito na banda sa eastern, Luzon eastern, Bicol region, dyan, Masama, eastern Sama. Pero dito sa loob, wala. Kasi yung hangin nasa kabila. Northeast. So kahit yung bagyo andoon, naglampurnas doon, wala siya. Kaya mas maganda. Kasi pag ang bagyo sa bear, malakas pagdaan, paglipas para kang nagsiswimming ng kalmadong dagat. Pag bagyo ng habagat, dadaan man yan, ay nako, hindi pa matapos-tapos ang alon. Pero pag bagyo ng amihan, mga bear, malakas, super, minsan, pagdaan, pwede pa natin sundan. Kaya, dapat tayo lang sa nato sa nagbabarko tayo, dapat medyo alamin natin yan. Ano lang, hindi man na sa iyo, ano ka, i-enhance mo, ikaw mismo, i-enhance mo yung kaalaman mo, research ka. Kasi broad to broad. Bagyo, basahin mo yung tidal condition o kurente ng dagat. Marami. Kasi yung buwan, mag-matter yun sa tide. Diba? Malaking buwan, pag low tide, high tide, pag low tide, malakas. Ito tandaan nyo, pag yung high tide, highest high tide, saka low tide, mataas yung gap.
Yung pag kung sa Bisaya pa, saka pa palakas ang gap, pag low, at saka sa high. Sa malaki ang range ang tawag niya, range of tide. Difference of height between low and high. Diyan malakas yung current, malakas yung kuryente. Lalo mag-negative, ano, malakas. Yan, mahirap din. So, yan, ilap po mga ganyan. Kayo din, magtanong-tanong kayo. Mga nautical dyan, pwede, tanong-tanong lang. Simba, makaya natin sagot-sagutin. Itong topic natin, sabi ko, multi-purpose ng topic na to. Pwede din tayo mga, hindi lang tayo abogado, pero pwede din tayo tanongin tungkol dyan. Sabihin ko lang na sinabi ni Atty. Tabunsuka, yun daw. Meron din tayo. Mga basic lang. Kasi may idea man din tayo. Kasi maritime law, meron din subject niya. Itanong lang. Ganon, isa-isa, ito kasi, minsan kasi, mga topic na ganyang sinabi na, si kapitan man yan, si kapitan yan. Pag si kapitan nagsasabi, pwede na hindi. Mali yan. Panahon ni Mampur yan. Mali. Tandaan nyo, may mga taong nagtapang-tapangan dahil walang masyadong alam. Di ba? Naging matapang siya. He is blinded with the truth. Kaya dahil ang tao, habang nangulikot ka na, medyo may alam ka, maging matakutin ka. Di ba? Bakit ang kalagi matakutin? Ang kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Kahit hindi mo pwedeng sabihin na, hindi ko kasi nabasa, di ko alam. Bakit andyan ka? Bakit andyan ka sa posisyon mo? Bakit yung posisyon mo yan? Pwede lang ba abilidad mo na mag-ganon? Hindi. Dapat, alamin mo. Dapat, you are familiar with other yung factors dyan na pwede mo i-consider. Kaya itong channel na ito, usapan kahit ano. Usapang lutuan, timplada, darating din na yun dyan. Mahilig din ako sa mga luto-luto, sa mga kalderita o ano. Magluto din tinapay, pandesal, star bread, o ano. Parang ko yan. Maliit pa ko, may kikiri kami dati. May mga trabahante ko, kasama ka man. So, dapat alamin mo, negosyo yan. Yung mga bagay-bagay na, gupit, marunong din tayo ng gupit. Kaya apprentice tayo. Tayong taga-gupit, ang opisyal natin. Minsan, may nibibigay, minsan, pati puting buhok, ipabunot na. Yun talaga. Parang kaya minsan, pag-gupit ako, galit yung barbero. Ikaw na kayo mag-gupit sir, parang marunong ka pa sa akin. Kasi minsan, huwag ganyan. Dito, huwag mong anuhin yung buhok ko, basa. Yan ang tuyo para makita ko yung flyaway dyan. Pag ganyan ang tao, may alam yan. Wala kang alam, ganun ka lang. Pag gising, wala na. Ano dito, likod, tinitira ka na. Kaya nga, mga bagay-bagay na dapat alam ka, kahit hindi ka nag-focus yan. Yan, tinatawag na jack of all trades, master of none. Diba? Marami kang sinubok-subukan na bagay. Wala namang limitation yan. Wala namang nag-ano sa atin na nag-control na huwag mong gawin yun, huwag mong alamin yun. Kasi right yan bawat isa. Para sa akin kasi pwede din sa iba na hanggat meron yan, alamin natin. Tapos i-maximize natin yung utak natin. Kasi sabi ni Einstein ba yun? Na binuksan daw yung ulo ni Einstein pag wala na niya, nakita doon na yung brain plan natin dalawang left and right. Pag ang tao ay maraming talent, dalawang portion sa brain mo gumagana. Pero pag yung routine lang mo, ganun ka lang, parang may horse blinder ka, ibig sabihin, yung dalawang portion ng brain natin, isa lang pinagana mo. Naging yung isa, idol. Ano kaya, totoo ba kaya yan? Basta yun naman siya, yung mga mustis, mga taong mga talented, mga genius, ano dyan, scientist. Malaki din yung utak, gumagalaw yung dalawang portion ng utak. Naging busy yung isip nila. Kaya na, doon. Maganda.
nakapag-isip ako ng channel na ito. Wala mang nag-isip ng ganito, kaya tayo gumawa ng ito. Para naman, diba? Baba tayo ng kalip tayo, vlog na naman siguro. Pupunta ko ng isang lugar na wala. Minsan yung pagbaba ko ng nagdaan, pupunta ako sa lugar na dito ko punapunta. Dito na sa akin, mga lugar na spot. Yung virgin na dyan, yung mga pores, ng layo. Kaya dala ko sa sasakyan ko, nagsisi ako. Kutsi yung bit-bit ko. Ay naku, purbi na masisira itong gulong nito. Bakit ako napunta dito? Siguro kasabay na sa pag-break in. Ano din? Taga. Ayun na, siguro. Yun lang, pag makapunta na ko lang, mapalitan siguro, magandang kamera gamitin natin siguro para magandang cellphone ang ginagamit natin dito eh. So yun na siguro. Para sa so tayo, pag-usapan, di ba? May nalaman tayo ngayon tungkol sa pag-predict ng bagyo. Ay, ito pala, ituloy ko na yung tungkol sa mga weather system. Tandaan nyo, huwag kayong bakit hindi tumama dito? Kasi normal yan. Dahil zigzag yung takbo ng bagyo. Ay, nantisipid na yung pag-asa na baka dito, pag zigzag niya, tatama dito. Kaya okay na yun. Meron na yung safety factor, safety allowance ba? Na pwedeng tatama dyan. At saka isa, ito, tandaan nyo, malakas malimit mga bagyo, yung mga bagyo na hindi matagal sa dagat. Nabuburo siya, nakabuelo. Unlike yung mga bagyo na biglang sulpot, tapos mahampas sa mga bundok-bundok, medyo gumiwang-giwang. Ihina, paglabas niya sa landmass, circulate na, lalakas naman yun. Hanap naman ng ibang lugar. Diba? So, yun lang. Ano tayo? Mga topic yan, meteorology tawag yan. Subject naman ganyan. At saka ito, tandaan nyo kung sa kasi may mga instrument na dyan, thermometer, yung mga barometer. Pag malapit yung disturbance or yung bagyo, bababa yung reading. Below 1,000, bagyo, malapit ang bagyo sa'yo. Pag nag-improve naman, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5 millibars. Ito talaga, pag ang bagyo papalapit, yung barometer mo, bababa. Pag below 1,000, nandiyan na sa malapitan mo. Pag bumalik siya sa 1,001, lumayo-layo na ang sinusukat kasi niya ng pressure niya sa ibig sabihin, pwede yan ang indicator mo. Tumataas na, so safe na tayo nito. Ganun lang, simple lang. Topic natin. Kaya mga siman-siman dyan, mga apprentice, wala na dyan, tanong-tanong na kayo. Style ko dito, magawa ko ng question, hindi makababa pag hindi man sila, no? Yung mga official na ansiran nyo, turuan nyo yung mga apprentice nyo. Pagbaba nyo, saan ka galing? Sino nga na mo? Yan, kahit pangutanungin mo, what is navigation, what is stability? Wala. Bit pa yung mga record work nila. Hindi naman yan, nasa iyo lang yan. Nasa sariling lang yan. Kaya, yan ang mga usapang lang. So, pwede mga legal issue. Pero din tayo, hindi tayo abogado. Kaliban na kung may time pa, mag-aaral tayo abogado. Pero wala na. Browning, ay spend na lang nating remaining years natin kung mayroon man na lang ito. Share your knowledge o kung may bigay, may pasa mo sa mga ibang mga aspiring dyan. Yan topic natin ngayon, ano pa? Para ibang topic na naman sa sunod. Yun. Tungkol sa weather. Sige lang, at least may idea na kayo. So, ano pa? Yun lang. Balik sa financial retirement, meron naman tayong pag-usapan ngayon na may nakaligtaan ako. Ito, may nakausap ako. May nakilala ko, matagal rin sa abroad. Nagkataon siguro na nagkaroon ng age limit, hindi nakabalik. Kaya, bakit? Paano ka dito ulit? Biglang hindi na tayo matanggap. So, ngayon nangyari. Dapat laki-laki pala na. Yun yan, nasakpan kami. Nagiging din, ang disorder mo ba na? Kaya siguro. Kasi tandaan mo,
okay kung sa Amerika, usap ko ng kapatid ko, doon normal daw na ano doon, na mag-retire ka. Nasa mga 2,000 US dollar, multiply mo rin 100,000 yun. 100,000 ka sa Pilipinas, ay buhay na buhay ka. Pero kung dito, 10,000, 11,000, minsan may 7,000 pa, paano ka mabuhay yan? Maintenance pa. Kaya yung salitang retirement, mahirap. Kung siguro yan, tapos may mga side hustles ka dyan, ng mga extra tindahan, may kita kahit kunti, ano-ano dyan, pwede. Pero kung gano'n, tapos high blood pressure ka, diabetic ka, may mga wala, pwede. Uli, kung military retired ka, pension ka ng 40,000, 30, pwede pa. Eh kung private ka, mahirap. Kaya kausap ko, retire ka talaga. Pero meron akong na kausap at the age of 40, 45, minto na talaga siya. Ano mo ginagamit yung binabas yan? Yung tinatawag na enough is enough. Bakit? Nababasa ko sa ano, sa mga western, European. Yun ba? Mag-ipon-ipon sila, trabaho sila. Pag target nila na meron sila, tapos may mga extra sila, like siguro, mga, like, nagtitrade sila, hindi ko alam kung anong mga business nila na, minsan, tatabil ka, lang, simple life, ikot. Kasi pareham lang daw, kanang word, naging enough is enough. Enough is enough. Ibig sabihin, walang katapusan. Yung sabi na, hanggat pwede. Meron nga iba dyan, na di talaga, bumabas barko, yung mga gano'n na, inatake, yung wheelchair, tapos, sarado ng mata. Wala, buong buhay, gila pag-apprentice, doon na gusto niya palagi nagbabarko na nasa ay ka, dahil may pera, pero, pinag-usapan pero, dalimutan mo ang galaw ng mundo. Kaya may iba dyan, yung mga matatalino, sumasakay pa ba yan? Wala, ang talino ginagamit nila. Nakaupo lang dyan. Nagre-renew kayo na pabili. Wala, nasarap buhay na siguro dyan. Diba? Dito tayo. Dito pa rin. Kasi ito mo lang, natin. Ito mo lang. Ito nag-isip iba pa. Diba? Kaya yung mga maasa sa atin, pag sumakay ka, o buhay, matutulog, gulong-gulong lang, basta kain lang. Kaya tayo din minsan na maging dahilan, maging imitsa, maging tamad yung mga, natin. Di man tayo ginagano sa tatay natin, pero dahil sa tayo natin, mali din siguro. Pero di na maniniwala ka. Minsan kasi ito, may isang kasabihan. Yan, pasanin mo, cross mo. Sabi mo maganyan ko. Parang mali yun. Na ang sample anak mo, cross mo dahil ganyan siya. 10 lang. 10 anak mo. 10 anak ng tatay mo. Sa 10, iilan lang doon ang medyo nakaangat-angat. The rest, wala. Sige, hingi. Ikaw, pamilya, marami pang anak, hingi. Yan ba sabihin mo na cross ni tatay nila? Hindi siguro. Paano bakit mo cross ng tatay? Parang yung palaging mga sinasabi, cross, hindi ko yan, parang hirap kong isipin. Bakit? Kung sa buhay mo, kahit anak mo, kapatid mo, mo, pag naghirap siya, cross mo. Bakit cross mo? Siyang naghirap. Di ba? Isipin natin. Kung sa time mo, nabubuhay ka sa nagpagpikit ng mata mo, pagpikit mo, meron kang secure ka ng maayos. Sasama na. Sa tingin ko habang ikay pagkasilan ka, kahirapan. Wala, di ba? Hindi ako sa mga mahirap din ako umuhulag post ako sa sobrang hirap. Kasi wala man din nag-uturo sa akin na ganun man gawin. Wala. Isip ko lang. Sa murang isipan ko, parang hirap yung buhay ganito palagi. Kasi, walang okay kung professional yung lahi mo na, mag-ano ka, di ba? Pass the torch, wala man. Nasa iyo nga yan. Sa atin, di ba? Nasampo na isang sampo. Yung, sabi ka yung
Oo, yun, naghirap. Yung ang pasta ng cross. Bakit? Kung ikaw, maliit ka pa, hirap ka na, dami mo, ano yun, hirap kang paralin, hirap kang gano'n. Iba, dumiskarte, nag-working, lumayas. Pagbalik, gano'n na siya. Kaya dumidiskarte siya. Dumidiskarte, matalino with diskarte. Ang iba naman, yung kapot ko, ala na, hirap na ko. Sana, ilang kilometro, matalino ka man. Nakuha na, grabe. Puntas ko ilahan, 6 kilometers, wala na, balik na naman, kahapon. College, alam lang, alam ko. Mag-drive natin ng put-put nito. Diba? Surrender. Ay, totoo real talk po pinag-usapan natin. Kaya sabi ko ito masabi ko. Bago natin tapusin yung video ito. Sa buhay ng tao, nakita. Na-testing ko yan Kasi the time na natapos ako ng apprentice, di na ako umuwi sa amin. Di na ako umuwi. Kaya ako hirap sa probinsya. Steward ako. Bit ka ng sakong bigal yan. Tapos na-realize mo, linis ka ng malaking barko, dalawa kayo, map ka ng hugas ka ng tingka, nagpakain ka ng mga crew, 100 plus na crew, pasayro. Tapos, inisip mo, maliit, puro trabaho mabigat. Diba? Bakery, kupra, pasang ng kupra, sa inyo nga, pero kasama ka, kahoy, sakay ka ng karabaw, kuha ka ng kupra, lutuin nyo, deliver, bakery, panlay, mabigat, may pira, mabigat. Kaya sa muna isipan ko, ganito na naman talaga ang buhay. Diba? Ganito na naman ang buhay, mula pagkamaliit hanggang kaya ito ay isi-share ko lang sa inyo, kabataan. Ang kabataan ay dadaan. Tandaan nyo. Hindi. Yung pagiging ganyan nyo, mas ano kayo, dumaan ako sa ganyan. Hindi tayo masyadong kapangitan sa bata-bata pa. Ay naku, dumadaan tayo. Kaya sayang ang kabataan nyo pag di nyo ginagamit. Lahat-lahat ng gulo. Sayang. Sayang na sayang. Kanta na sa'yo, sayang. Bayad pag ganito yung sa edad ng ganun, magpasmile ka. Mapasmile ka. Sabi mo. Basta dumadaan ako sa ganyan Diba? Ito na natin. Saan mo rin aral ka? Aral ko lang. Kapasa lang. Kita. Ano next? What's next? After graduation, what's next? Hindi na graduate. Talino to. Sir, ma'am, hindi ka magsulat. After graduation. Sabi nga, yung tinuturo, marunong kang ayusin yung pag-aaral. Anong sinabi? Ayusin ang pag-aaral. Mag-retire ka, may pension ka. Yun pala yung sinasabi. Sa eskwelahan, kung ano saan pa. Mag-aaral kang magiging anak, ayusin mo. Tapos, hanap ka ng magandang trabaho, ayusin mo trabaho mo. Retire ka, pensionado ka. Walang nagsabing, mag-aaral ka. Marunong kang magbasa, magkwinta, magsulat. Pag nakaipon ka ng katrabaho mo, diskarte ka lang sa'yo. Para yumaman ka. Diba? Walang nagsabi yan. Bihira lang. Doon lang sa maka-retire ka, pension ka, yun. Kulang mo ng pension. May apo ka pa. Bubuhay, mahihirit pa. Anak mo. Ano mangyari? Gapang ka na naman. Kaya, saka ikaw ulit. Malaki na rayuma mo, arthritis, gout. Kung magaling ka sa bata-bata, kung baliwara na, kapitan, kasi tanda ka na. Iba naman ito dati, magaling ito magpadunggo, magpadak. Ano na ba ito siya ngayon? Reflexes mo, mahina na. Vision mo. Pero tuloy pa rin ang buhay. Hanggang gagapang. Diba? Hindi ba tayo magsabi na ito maging ganyan? Pero kung pwede lang, kung makahanap tayo ng paraan, di ba? Kaya tayo dito walang si-share sa video. This is anticipation for the repetition of same fate. Same fate of
our comrades, of our kabaro. Some of our kabaro. There are only few na hindi na, ando sa kanila nakaupo. May mga ibig natin sabihin. Ito, dalawa. Active and passive income. Anong diferensya ng active passive income? Active income, simple na ito. Sinasauran ka, nagtatrabaho ka, it's active income. Passive, yung habang nagtatrabaho ka, umi-income ka, natutulog ka, may side hustle ka doon na kumikita na nagbibigay ng income pandagdag sa mo banga. Gets nyo? Kumikita ka sa active mo ngayon. Active to. Panatin mo talaga. May investment ka, nilagay-lagay mo, ano-ano dyan. Rental, passive income yan. Naggawa ka ng paupahan, even if ilang rooms lang yan. Passive income yan. Nag-trade ka, passive income yan. Nag-invest ka, passive income yan. Anything na wala kang presensya, pero nag-accumulate ang dagdag income sa'yo, magiging additional yan. Active and passive, di maganda. May active na may passive income pa. Ito yung magandang channel na to. Parang it is to wake up call or ma-aware tayo. Habang nasa rurok ka pa ng prime time, pwede mo sabay. Nag-enjoy ka sa iyong kabataan. At the same time, nag-separate ka din for the future. Kung abutan mo ng future. Di ba? Tandaan natin, ako nag-experience ko ganyan. Na-feel ko dati. Pag wala kang pera sa bulsa mo, wala kang kapira-pira, pati lahat kamalasan, dagdagan, pumasok sa'yo. Totoo. Wow. Kung sino mga kakinig na totoo. Totoo. Tsaka pangit yung palagi, wala ako, mahirap. Ang mga bad omen, mga bad, papasok sa'yo. Dagdagan ka ng kahikahos. Positive lang. Positive na may galaw. Diskarte. Sino? Emergency fund. Gawin nyo habang may income kayo. 6 months, 1 year, 2 years. Okay. Ibang tanongin mo sa sarili mo. Nakatayo ka ngayon. Sa estado ko ngayon, saan po ikaw magtanong ka sa sarili mo? I-share ko sa inyo. Yung, di ba, topic natin is active and passive. Asset and liabilities. Nakatayo ka. Di ba alam natin asset, something na magdagdag dyan sa ano mo. But, liabilities is kukunan ang para sa'yo. Di ba? So, anong ehemplo niya? Ngayon, ikaw nagkatayo, ikaw nagkakalap. Tanongin mo sa sarili mo, sa ngayon, anong mas sa akin ngayon? Liabilities or asset? Di ba? Ikaw nagkaalam. Ako rin nagkakalam sa sarili ko. Yung gano'n. Di ba? Ano kaya kung anong marami? Active or liabilities? Passive liabilities. Asset or liabilities? Isasample ko na sa inyo ito. May bahay ka. Kumuha ka ng bahay, bangko or pag-ibig. Pinulugulugan mo dahil member ka ng pag-ibig. Diba? Pagkuha mo ng bahay sa pag-ibig, what is that? Liabilities. Kaya bayaran mo eh. Okay, provided. Give. Nabayaran mo na ang mortgage mo. Ang tanong dyan, buong asset pa rin ba yan? Sasakyan mo, bayaran yung sasakyan ko. Asset ba? Totally asset ba yun? Iba, asset. Bakit? Saan ang liabilities niya? Kurente. Tubig. Amilyar. Yung tax mo. Sa sasakyan mo naman, fuel, maintenance, gulong, change oil. So yan ang mga account. Okay, total. Monthly. Lahat yung yan ang tinawag mga ano mo. Liabilities.
nasa din, 15,000. So, meron kang liabilities 15,000. Wala. Hindi totally asset. So, may 15,000 kang liabilities. Di ba? Liabilities yan eh. Kukuha yan ng, babayaran mo yan eh. So, anong solusyon? Simple. Ako nga, isi-share ko sa inyo. Isi-share ko na sa inyo. Ito dati, nakatira ko sa bahay doon malapit sa Simon, which is parang hindi subdivision. Owned by, parang yung award. Basta mga ganun. May bago dati. So, ngayon, ginawa ko, medyo nakalipat sa subdivision. Medyo nalipat. Dahil, rason? Ito ha. Sarili mo ganito ka. Naiinggit ka. Huwag inggit at saka yung ina-idol mo siya. Appreciate ka. Iba yun eh. Pag nagustuhan mo yung narating niya, pasikreto kang didiskarte sa sarili mo. Di ba? Reklamo ka na reklamo. Kita ko ganito. Ganyan ka kasi. Stagnant ka eh. Nag-gets niya? Stagnant. Meaning, wala kang ginawa sa sarili mo. You have to upgrade yourself. Paano ka makatikim ng sahod mataas-taas kung hindi mo iangat ang sarili mo? Na-spend pa ito sa kita ko. Hanggang ganito, hanggang kain. Ang tiyo pa tayo utang. I-upgrade sarili. Hindi lang sa ganitong kurso. Mag-business ka, diskarte ka, gupit ka ng-sighted ka, drive ka ng balhabal dyan. Nasa iyo, bunuin mo lang. Ako na-realize ko lang, steward ako, naisip. Wala itong solusyon to. Wala itong masumbungan itong ibang tao. Diba? Hugas ka ng tinggan. Study, simple view. Nang masukit ko yung isang lisensya. Ginanahan ako kung ano lisensya. O di yung kumpanya nga, tapos bata ka pa ng lisensya, punta ka dito. Hindi na ikaw yung problema. Sila na nang kumuha sa'yo. Kaya napulit mong sarili mo. Hanggang nakaswertihan. Bakir, ever since. Kakilala. Swertihan tayo sa mga kumpanya, with yung magandang bigayan. Dito, kahit domestic lang. Nakatikim mo ko noon, nako. Na-immune na tayo sa ganong kita, tapos na-upgrade ka. Steady na pa rin yung tako mo, tapos tirahan mo lang. Kuha ka lang. Sure, ganun na. Katikot mo. Diba? Pinaka-importante. Hanggat maaari. Debt-free, kung pwede. Walang masyadong utang. Kasi yung utang, sobra. Hindi mo kayang bayaran yan, sa'yo, pag ganun. Buhay ka pa, pero parang palagay mo, pag sahod mo, wala kang nakita, kulang pa. Yan ang pinakamahirap. Yan, susunod. Kita ko yan sa paligid. Kaya yung channel na to, pwede kayo mag-comment. Ay, totoo. Pag hindi ka masyadong maraming utang, or wala na kaya mo, siguro, kung karamdaman ako may diabetes ka, yan ang iniisip ko. Kasi time na may mga mag-hingi, mga tulong, ibig sabihin, may extra. Diba? Paano ka makapag-isip sa kapakanan ng iba kung wala ka sa sarili mo? Ikaw wala mismo. Diba? Mayroon pa magpa-as-if ka. Yan lang. It's better to give than to receive. Pero din, masyadong ganun. Mas gusto ko marinig yung tao sinasabing, oy, Brad, ano dyan? Not next. Thank you, Lord. Nakaraos na rin. Medyo di na masyado. Hindi yung parang narinig mo, pero ano ba itong buhay ito, Mac-next? Diba? Puro lang ganun. Pag nakaluwag-luwag na, hindi, wala nang balita. Kaya, joke na. Diba? Yun naman eh. Kaya wala, ano naman ang buhay. Habang nasa humihinga pa. At maaari sana. Sabi ng isang kilala kong engineer na may doon na, ano sa palagay mong buhay? 60 plus na.
para sa akin ka, yung pag naabot mo yung gano'n, lifestyle, eh, tuloy pa yung grasya mo, okay yun. Pero problema ka, pag ikaw hindi na marketable, tumatanda ka, may mga, ano ka, may mga kompetensya ka ng mga bata, paano mo i-maintain? Tama, no? Paano mo i-maintain ang lifestyle mo? Yan ang malaking question mark. Kaya waste din siya. Habang pwede pa, nagano siya yung boarding house niya, tip, dalawa na. Natingin niya, kumikita siya na medyo okay din. Wala, minto. Pension plus ano na, wala. Tuloy ang ano niya. Di ba? Wise din siya. Tuloy. Yan yung kita niya, may pagbabago man, pero at least lampas doon sa pension. Na times 3 pa yung pension. May okay pa rin. Kung gano'n, style lang siguro, kahit sarang paraan. Yan ang pag-usapan natin dito. Share naman kayo dyan sa mga ano nyo. Di ba? Sa yun nga, huwag mo kailaman ng buhay ng ipamaklis. Hindi. Pag-usapan na natin, yan ang real talk. Ano lang sa buhay. Para may ma-share din, may kayo din, may ka-share din sa akin. Wala natin alam. Isa din yung content. Pag hindi pa ka-content, di may adjust ang lifestyle mo. Ay nako. Kahit maluwag ka na, tapos ng anak mo, ng trabaho na, doon ka pa rin. Siguro, passion mo. Pero para sa akin, kung ako lang pag nasa ruro ka na, ano, pwede na hindi mo kalimutan, active ka pa, pero i-balance, half, pwede. Live naman tayo, may time. Ikot-ikot, saan ka punta. Bunuin mo na lang bunuin. Yeah. So, maganda pang relasyon mo sa mga agency or ano, niya. Okay ka pa kanila, tatawagin ka man, pero kasi may mag-regular ka. Hindi ka na sila, hindi ka na nila feel, alam na. Ano pa yung tinda ka naman ng Siakoy, ano. Ang iyang kagandaan ko, ikay dating exposed sa ganon. Mga simple nga, pwede lang mabuhay. Kaya di balik ka doon. Wala, hindi ka manibago kasi galing ka doon eh. Yan ang nag-advantage. Pag galing ka sa ganoon, tapos mga katikim ka sa medyo maluwag-luwag, sa sariling bahay, may sasakyan ka, sa iyo, di ba? Kaysa dati, karabaw sinasakyan mo, chinilas mo, wala chinilas, putol chinilas mo. Knitbag bit mo. Pag may knitbag kang bago, ayos ka na. Wala kang raincoat, dako ng sako sa bigas. Diba? Dako ng survive pa rin. Putos ka ng baon ng kanin, lagay mo sa saging. Ngayon, kain ka sa pumayat tayo. Hindi, bayad, pakatag 3,000. Minsan ito ka. Pira tayo minsan. Yan mo na. Dati, isantis lang. Kaya mo ano. Yan siguro boy, tumikim naman tayo. Kaya sabi ko, pabiro ba? Nagsinilang tayo mahirap. Lumaki tayo mahirap. Nag-asawa ka, lalong naghirap. Ang anak mo, napasubo na. Dami pang anak, mahirap na. Dami pang anak. Pagkatapos, nawala ka sa mundo, hirap ka pang secure. Kahirapan, nawala na lang, hirap. Pagbuka ng mata, hirap. Pagdilat ng mata, pagpikit ng mata, hirap pa rin. Related sa buhay. Kung pwede natin, take man. Usap-usap tayo dito. Gawa tayo ng paraan. Yung mga mayaman, hindi ito yung channel. Sa atin, kalibin natin. Kailangan din para tayo dito medyo nauna-una konti sa buhay. Ano yung aspiring yan. Pwede mo tanong, paano kaya natin gawin siya? Oo, hindi tayo wala tayo sa eskwela. Wala tayo anong dati. Wala tayo kanta-kanta, inom-inom. Di ba? Ikaw na talaga. Ano sa buhay mo lang iba. Ano mong papasukin sa buhay mo? Pinaka-importante, hindi ka nakapurisyon ng iba.
hindi ka pabigat sa iba. Yan ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Ito kasi, ang kasabihan yan, financial security. Financial security, may trabaho ka, secured ka, regular ka, o permanenteng ka mo, tamang-tama sa pangangailangan. Susunod ang financial stability. Stable ka na. Ano ka stable? May mga sinisimulan ka ng mga ibang extra. Ano pa? Hindi lang stability. Mayroon pang pangatlo. Financial abundance. Pag nasungkit mo yung abundance, yan maganda. Bakit? Pag ikay abundant na, hindi lang sarili iniisip mo, nakapag-isip ka na ng iba. Diba yung mga mayaman yan, diba? Nakapag-isip, nakapagbigay-bigay. Diba? May abundance sila. May umaapaw. Si pastor mo pagsabihan, umaapaw, umaalog-alog. Ano yung term ginagamit niya? Umaapaw sa tasa, ang grasya. May iba naman din natin, break-even lang, maligay para may papasok ka. Pwede din yun, para tayo sinustradamus niyan, yung kahit apeke, namigay tayo para malaki yung balik. Sigurado ka. Baka dinagdagan mo lang yung problema mo. Diba? Parang palagi yung snake kumukontra sa mga ganyan. Totoo naman. Yeah. Bakit yung pasit? Kung meron extra, diba? Kahit kakainin mo pa, isusubo mo pa, mamigay mo na. Stable na natin. Ang merong extra, bakit yung magkapamigay? Pag apiki ka na, mamigay ka pa. Pero di naman maganda palagi na lang. Palagi na lang kang hingi. Diba? Ano, galaw-galaw naman. Baguhin ang buhay. Yan na naman eh. Yan ano niyo pa, nakita ko din, pamangkin ako, bago talagang buhay, sarap, magandang buhay nila ngayon. Kasita ko, magandang pagpalaki. Sa magulang, shout out na, Brad, okay yung ano mo. Believe ko. Magandang strategy. Investment yan eh. Totoo, investment. Nagnegosyo ka, investment. Paltos. Pagpapaaral ng anak, investment. So, investment yan. Kahit anong investment. Sugal yan. Diba? Kasi pag may anak mo, magandang napunta, didiskarte, investment. Kumita ka sa investment, pero anak mo, naking gastos mo, wala nang ay nako, magsalita. Wala to siya investment mo. Kung nag-i-invest tayo niyan, ilang libo for how many years, kung alam na natin na hindi siya patuloy doon, dapat sana hindi na lang, marunong magbasa magsulat. Paglaki niya, pagtanda, ito pera mo. Dahil alam kung hindi ka mag-aaral lang nga, hindi, sa'yo to. Diba? Tama. Sana to. Diba? Move on. Let's move on. Kasi di ba pwedeng si Pedro ay maging si Juan. Yan pala yan. So, saga ng isang topic na natin ngayon. Kabuluhan. Share naman kayo dyan. Comments kayo dyan. Yan lang. Para dapat sa nanonood ko pa ito ginagawa, no? Ito lang siguro. Sign of aging siguro. Aging. Kung pasok ko sa mga ganito, wala na. Parang ka nang mawala sa mabuburo na buhay. Totoo kasi, una. Wala na ko. Sa edad ko, wala ko estudyante. Medyo natapo. Dalawa lang na siya. Wala ko estudyante na presida ko ng medisina. Wala na tayo niyan. Diba? So, baka trabaho ka na ilang buwan, pahinga kunti. Pag may time, tawagin ka, gusto nila. Bilabolo ka. Trabaho naman tayo na ngayon, diba? Ipon-ipon, puro standby. Yun na naman siguro ng buhay. Diba? Yan no? Bakit pati i-complicate lahat? Complicated din natin, complicate pa natin yung mga financial. Ma-complicate ng iba, huwag lang yung financial. Pala yung financial, na-complicate mo. Lahat, mag-abot-abot na. Yun talaga, ay naku, yung pag notebook mo saan mo na kaya puro credit card. Kaya binali yung credit card ko, binabali ko.
Kalahin mo, biglang nag-text. Hindi ko sabihin kung anong bangko. If you want to upgrade your credit limit, contact the bank. Dollar pa. $500,000? Buti lang 100 plus lang yung credit limit ko. Sa labas pa, dollar pa. Pwede pala yun. Buti tinawag ko agad yung bangko. Sir, palitan natin ng card mo. Binali ko. Credit card ako imagination kung ginagamit. Debit card na lang. Hirap. Ang daming kalukuhan para makapagano ng tao. Kalahin mo, $500,000 na ipa. Babayaran mo sa bangko kung hindi mo nagagamit. Binabalik ko yung card ko. Puta gisto. Bagong card sa issue, wag na. Kaya ingat kayo dyan. Baka na ano yun. Sabi ng bangko, sa ano kasi yun. Minsan, online din na nila magagamit sa birth account. Online yan. Ano yung ano mo ba? Personal information. Yan, hindi ko nagpapay ng credit card. Meron yan, active. Once magamit, buksan ko yan. Tuloy-tuloy na yan. Ano? Kikita na ka ng trading pa konti-konti. Boy, gamitin mo. Masyadong ginagastusan. Diba? Hingi na mga less fortunate. So yun, no? Topic natin sunod, no? Kanina nakakontay ng tungkol sa weather. Next na naman natin siguro is ano tayo? Kung may magtanong kayo tungkol sa trading para makapag-start ako. May ano na siguro, one paper na scratch dyan, something, market. Pag may tatanong kayo, may sagot ko, i-explain ko lang. Sample, ano to? O ito, gawin nyo. Aral kayo dyan. Pagkatapos, gusto nyo mag-try sa demo, pasok kayo doon, mag-register kayo ng ganong broker, ibigyan kayo ng demo account. Ito, pagkatapos, pag medyo marunong na kayo, tanong-tanong dito, usap-usap, open ka na lang. At 1,000 pesos lang, $20, testingan mo. Trade mo. Tapos, bonus, pag tumitesting ka. Sabihin ko lang sa'yo, sample na Bitcoin ka. Buy ka. Buy ka. Tips ko siya. Buy ka ganyan lot size. Binta mo. Habang nag-aaral ka pa. Tips yan. Buy ka. Yun lang i-buy mo. Maliit lang kapital natin ha. Pinakamaliit $50 to 5. Bili mo. Ibinta mo. Tip number 1. Bonus. Ilo, si subscribe na kayo na ko. Kaya tip lang. $5 ka minsan. Ano? Ano ba yung 5 times 5? To 50. Ito ano siya magbibigay sa'yo. Huwag lang pang malakihan. Doon na kayo pag matuto na kayo. Malakihan na. Kayo na. Sa akin, sabay-sabay ko lang kaysa maliitan ko. Buy! Sell! Pabayaan na. Okay, hold! Tapos, laruan ko pa kayo. Pasok kayo ng stock market. Prepare 10,000. Hindi mo mawala. Mas maganda stock market. Hindi mo mawala. Pera mo. Bababa. Taas na yan. Itong forex. Kaya maliit lang kapital natin. Sa stocks. Bili ka ng kumpanyang yan. Mura. Sunod na araw, ibenta mo sa presyong ganyan. Tingnan, subscribe na. Pag hindi nag-subscribe, hindi pakita na nag-subscribe, hindi ko magbibigay ng tips. Swear. Pag nag-subscribe kayo dyan, kasali kayo. Pag tinag mo yung pangalan, nakasubscribe ka. Buy! Mag-register ka. Kuha ka. Live account, kuha ka. $20 lang or 50. Hold, sell.
Hindi, kayo magti-trade. At dapat habang nag-aaral kayo, hanggang matuto na kayo na mag-upgrade sa account. Sige na, eh, nako, pinagtagal niyo pa. Sayang yung panahon. Sayang. This is very, ito eh, gold time. Gold, ibig sabihin, gold ba? Bihira lang ganito. Para na mag-ulitin ko, wala na. I'm already done with my purpose sa, diba? Eskwela,